Mukhang ito na yung baryo masigasig. Pre, mag-signal ba sa impyerno? Parang kahit multo walang signal rito. Narito na tayo kaya ito na yung umpisa ng misyon natin. Kaya huwag ka na magreklamo dyan. Sa bagay, undercover nga pala tayo kaya kayang-kaya natin yan. Tsaka para lang tayong research students at mga inosente. Tanda mo, ang misyon natin ay iligtas sila, hindi ang patayin sila. Mabuti pa, maghanap na tayo ng matutuluyan natin mamayang gabi. Sobrang tahimik ng baryo. Tsaka tignan mo yung mga bahay rito. Puro yari sa bato at naglalakihan pa. Habang naglalakad kami sa baryo, pinagmamasdan ko ang mga naglalakihang bahay na yari sa bato. Tila hindi isang baryo ang napuntahan namin. Isang babae na may edad na ang nakita kong lumabas sa gate at nakamasid sa amin habang kami naglalakad. Magandang hapon sa inyo. Mukhang mga taga-syudad kayo, ano? Magandang hapon din po. Ako nga po pala si Arvin at ang pinsan ko, si Saud. Estudyante po kami sa Aculeo at may thesis po kaming ginagawa tungkol sa mga alamat at paniniwala ng mga tao. Bueno, tamang-tama pala. Maraming alamat ang baryong to. Marami ding tahimik at hindi maunawaan. Magtatanong lang po kami kung saan kami pwedeng mangupahan. Ay, pero bago ang lahat. Ako nga pala si Kapitana Dolor. Ako ang namamahala sa baryo Masigasig. Abay, swerte naman po pala at ikaw agad ang aming unang nakausap sa baryo. Dadalhin ko kayo sa barangay hall, ha? May maliit na silid panuluyan doon. Pwede kayo doon habang narito kayo sa baryo. Talaga po? Naku, maraming salamat po, Kapitana Dolor. Hindi lang pala masigasig ang mga tao rito, mababait pa. Mag-iingat lang kayo sa mga kakausapin nyo, ha? Talasan nyo rin ang pakiramdam nyo. Bakit? May aswang po ba rito sa baryo? Wala. Ikaw talaga. Ang laki-laki mong binata. Takot ka sa aswang. Ay, ito bang kasama mo? Tahimik ba talaga to? Opo, ganyan talaga ang pinsan ko. Siniko ako ni Saud, kaya napilitan na akong makisali sa usapan nila. Pumasok kami sa malaki at maganda nilang barangay hall. Napalinga ako sa paligid. Tinitingnan kami ng mga tao na parang nagbibigay ng babala. Oh, eto. Ayos na ba sa inyo ang kwartong to? May bentilador naman dyan at malapit din sa palayan kaya masarap ang simoy ng hangin. Tamang-tama po ito para gumana rin ang mga utak namin sa paggawa ng thesis. O sige na, maiwan ko na muna kayo, ha? Kapag may kailangan kayo, katukin nyo na lang ako sa bahay ko. Maraming salamat po, Kapitana. Hulog po kayo ng langit sa amin. Maliit na tulong lang to, iho. O sige na, magpahinga na kayo dyan. Nasa isang silid kami ni Saud at tanging bentilador lang ang naririnig na ingay sa loob. Nang masiguro naming nakaalis na si Kapitana, sinimulan na naming maglagay ng mga tracking device sa mga tagong sulok ng silid. Kinakailangan kasi namin to sa aming misyon. Sigurado ka bang kulto talagang mayroon dito? Baka naman pinaniniwala lang tayo na nagpadala ng liham sa kampo. Hindi ko pa masyadong sigurado pero makukumpirma rin natin yan. Basta magmatsyag lang tayo. Ang mga gamit, tago mo. O eto, para sa inyo to. Mainit pa yan. Kung may mga tanong kayo tungkol sa baryo, tamang-tama yung nilagang kamote habang nakikinig. Salamat po. Baka po bukas kumausap kami ng ilan sa mga matatanda rito. Bakit nga pala dito sa baryo Masigasig kayo nagpunta? May mga ilan po kasing balita na may nawawala raw pong mga residente dito tuwing kabilugan ng buwan. Kaya yun po yung naisip namin kunan ng paliwanag. Talaga palang sikat na ang baryo kahit paano, ano? Pero totoo po bang balitang yun, Kapitana? Siguro sa mga dayong tulad nyo, paniniwalaan nyo yon. Pero sa mga taga rito, walang katotohanan yon. Tsaka kita mo naman ang mga tao rito, di ba? Lahat tahimik. Kaya nga po napansin ko rin.
Napakatahimik ng baryo. Dahil yan sa pamamalakad ko bilang kapitana nila rito. Ay sige na, baka nakaistorbo na ako sa inyo. Salamat po sa nilagang kamote, Kapitana. Talagang makatulong po ito sa pagtitipid namin. Umalis na si Kapitana at tumahimik na ulit ang kwarto. Ramdam ko ang pag-iwas ni Kapitana na pag-usapan ang tungkol sa mga nawawalang residente tuwing kabilugan ng buwan. Nang gabing yon, nagpa siya akong maglakad-lakad sa paligid ng baryo. Si Saud naman ay tulog na. Mukhang may sapa sa bandang ibaba ng baryo ah. Magandang gabi, miss. Gabi na. Bakit nasa labas ka pa? Hindi lahat ng gabi maganda. Mukhang bago ka rito sa baryo ah. Kung nais mo rin gumanda ang buhay mo, pag-isipan mo muna. Estudyante pa ako. Narito kami para makilala ang kultura rito sa baryo. Ikaw, dito ka ba lumaki? Dito ako'y pinanganak at siguradong dito rin ako mamamatay. Anong ibig mo sabihin? May mga tanong na mas makakabuting walang kasagutan. Sige na, bumalik ka na sa tinutuluyan mo. Ako nga pala si Arvin. Ikaw, ano pangalan mo? Hindi mo na kailangang malaman. Bumalik na nga ako sa tinutuluyan namin ni Saud. Naabutan ko itong humihilik pa. Pinag-aaralan ko ang mapa ng Baryo Masigasig nang biglang may kung anong kumalabog sa bubungan. Tila may gumagapang at nagulat pa ako nang biglang may panaghoy sa labas. Saan ka pupunta? May titignan lang ako sa labas. Hindi pa ngayon ang tamang oras, buddy. Baka mabuking nila tayo na may minamanmanan sa baryo. Pero para may humingi ng tulong sa labas eh. Paano kung sinusubukan lang tayo ng mga tao rito para makita nila kung sino talaga tayo? Pasensya na, medyo mapasok ako sa misyong to. Mabuti pa, matulog ka na. Pakikiramdaman ko rin yung paligid. Babantayan. Pero kung makahilik, wagas. Ano tinatawa-tawa mo dyan? Wala. Di naman ako tumatawa. Alam mo, ikaw weird ka talaga kahit kailan. Kaya tinatawag kang silent sniper ng Santinakpan eh. Nakahiga na ako. Ipinikit ko ang mga mata ko. Pero buhay na buhay ang diwa ko at alerto sa mga nangyayari at tunog sa paligid. Napatingin ako sa suot kong relo. 1:00 na ng umaga ng mga oras na yon. Napatayo ako nang may marinig akong ingay sa labas. Pero tila malayo ito sa tinutuluyan namin. Buddy, naririnig mo ba yung mahinang tunog ng tambol, ha? Ano ka ba naman, buddy? Kanina ka pa storbo eh. Ano pa yun? Yung tunog ng tambol. Oo nga no. Saan kaya yun? Kunin mo yung armas mo. Kailangan natin malaman kung saan nanggagaling ang tunog na yun. Copy. Dahan-dahan kaming naglakad ni Saud sa liwanag ng buwan para hanapin ang tunog na yon. Napadpad kami sa isang maliit na burol na tila may nagaganap na pagtitipon. Agad kaming nagkubli at dumapa para hindi kami mapansin. Ang lahat ay nakapalibot sa isang malaking puno. May matatanda at meron ding mga bata. Ano kayong ginagawa nila? Tsaka bakit sila nakasuot lahat ng puti? Mukhang ito din sagot sa liham na pinadala ng secret sender na yun. Teka, para saan kayo nilalagay ng matanda sa noon ng mga tao? Lasin, tumangkal kilangga, nagbuhat sa katawan ng dalisay. Anong lingwahe yun? Ito na siguro yung sinasabi ng sender na samahan. Eh di ba kulto yung ganitong gawain? Ibig sabihin, hindi talaga sila nawawala kundi kusa silang sumasali sa kulto. Kailangan natin mai-report to sa kampo. Ang babaeng yun. Siya yung nakita at nakausap ko kanina. Isa na pala siyang deboto ng kulto. Ibig sabihin, lumabas ko nang hindi ko alam. Paano ka ba makakasama? Grabe ka makahilig kanina. Napagod kasi ako kanina eh. Mabalik tayo sa mga yan. Sa tingin mo, ito na kayong sinasabi sa sulat? Mukhang yan na nga.
Ang kailangan na natin gawin ay hanapin kung sino ang nagpadala ng sulat at kung sino ang leader ng kultong to. Sino kayo? At anong ginagawa niyo rito sa burol? Bubunot na sana si Saud, pero pinigilan ko ito. Hindi pwedeng malaman ng kahit sino sa baryo ang totoong pakay namin sa lugar. Nagpakita ako ng tapang sa lalaki habang tinitingnan siya sa mata. Pinag-aaralan ko ang bawat kilos niya. Palingon-lingon din ito sa paligid bago bumalik ng tingin sa amin ni Saud. Hindi kayo dapat pumunta rito sa baryo. Nilalagay niyo lang sa panganib ang mga buhay niyo. Ano pong ibig niyo sabihin? Tsaka sino po kayo? Ako si Padre Pilo. Dati akong pare sa baryong ito noong hindi pa sumasamba sa mga kulto ng aswang ang mga tao. Kulto ng aswang po? Oo, pero walang naniniwala sa akin. Nawala ang pananampalataya nila sa Diyos at nagpabulag sa kayamanan at kapangyarihan ng mga tao. Ano po yung ginagawa niyo rito sa baryo? Gusto ko silang iligtas sa kinasasadlakan nila. Kaya kayong dalawa, mas makabuti kung aalis na kayo rito sa baryo kung ayaw niyong matulit sa kanila. Ilang gabi na lang at magaganap na ang muling pagkabuhay ng Reynang Itim. At sino naman po ang matandang yun? Siya si Mang Ibo, ang matandang leader ng kulto ng aswang. Siya ang kanang kamay na sinasabi nilang Panginoon na ni minsan ay hindi ko pa nakita. Nakakatakot naman. Huwag na tayo dito gumawa ng thesis, pinsan. Naawa ko sa mga batang maagang sumamba sa kasamaan, kasama ng kanilang mga magulang. Pero hindi po ba napakatahimik ng baryo? Dahil pinatatahimik sila ni Kapitana Dolor, pinarurusahan ng mga nagtatangkang magsumbong sa kinauukulan. Alam din ni Kapitana ang tukol dito? Oo, at siyang kasabwat ng kulto at nagbibigay ng mga tao kay Mang Ibo. Kung ganun, si Kapitana Dolor ang kumakausap sa mga taong sumasali sa kulto. Oo, at siya rin ang dahilan kung bakit pinatalsik ako sa simbahan na ngayon ay pinamumugaran na ng masasamang namumuno. Nararamdaman ko na mga oras na yon na nagsasabi ng totoo si Padre Pilo. Kahit ako man ay masama na rin ang kutob kay Kapitana Dolor nang makilala namin ito. Para kasing may tinatago siya. Kaya kayong dalawa, umalis na kayo bago pa nila kayo mahatak sa kulto. Marami ng kabataan katulad ninyo ang nahatak namang ito dahil sa mga pangakong kasaganaan at pisikal na kagandahan. O Diyos na mahabagin, tubusin mo po ang kanilang mga kasalanan. Alam ko pong hindi nila lubos na naiintindihan ng buhay na kanilang tinatahak. Hindi ka ba nakaramdam ng duda sa pari na yan? Nararamdaman kong hindi siya masama, pero kailangan pa rin natin maging maingat. Mukhang matagal niya nang sinusubaybayan ng kulto. Dumapa kayo, mukhang nakaramdam sila na may ibang tao sa paligid. Kailangan na natin paghandaan ng muling pagsilang ng ating Reynang Itim. Reynang Itim? Yan ang kanilang sinasambang nilalang at magbibigay ng walang hanggang buhay sa kanila. Ano pong mangyayari kung sakaling mabuhay ang Reynang Itim na sinasabi nila? Hindi ko alam. Pero bago mangyari yon, nangangailangan sila ng alay na babae na birhen pa. At si Malia na pamangkin ko, ang ibinigay na alay ng aking kapatid na kanyang ina. May pamangkin po kayo sa loob? Oo, kasama ng kanyang ina. Simula nang mamatay ang ama ni Malia, puro paghihirap ang dinanas ng kapatid ko. Nang alukin siya ni Kapitana na sumali sa samahan, unti-unting gumanda ang kanilang buhay. Dahil sa mga pangako nila sa mga tao, kusa na ang mga itong sumapit sumasamba sa kung anong Diyos nila. Mabuti pa'y umalis na tayo at mag-uumaga na. Baka mahuli rin nila tayo. Bumalik na kami sa tinutuluyan namin ni Saud. Habang si Padre Pilo naman ay nagtungo sa isang shortcut palabas ng baryo. Nag-iwan din ito ng maliit na mapa kung saan namin siya matatagpuan kung kailangan namin ng tulong. Paano kung nagsasabi ng totoo si Padre Pilo? Mukhang kailangan natin bantayan si Kapitana at malaman kung totoo nga siyang nagdadala ng mga tao sa mga lider ng kulto. Mas kailangan natin manatili rito sa tinutuluyan natin para makakuha pa tayo ng impormasyon. Mamayang umaga ay umpisa na natin ang misyon. May naisip akong plano. Plano? Sigurado ka ba dyan na hindi tayo mapapahamak? Oo,
at magtiwala ka lang sa akin. Sabi mo game ako dyan. Buddy, kailangan mo nang bumangon para masimulan na natin ang misyon. Sigurado ka na ba sa plano mong yan? Paano kung hindi pala totoong kakampi si Padre Pilo? Magtiwala ka lang, bilisan mo na. Magandang umaga sa inyo mga iho. Kumusta ang unang gabi niyo rito sa baryo? Ayos na ayos po, Kapitana. Sa sobrang tahimik nga po ng baryo ang sarap matulog. Ganyan ko disiplinahin ang mga nasasakupan ko. Kaya hindi kayo makakaranas ng gulo rito. Magpapaalam po muna kami, Kapitana. Sisimulan na po kasi namin ang paggawa ng thesis at kailangan po namin na maglibot-libot muna dito sa baryo. Sige, basta huwag kayong gagawi sa burol. Opo, Kapitana. Tama kayang daan natin? Oo, ayon sa binigay na mapa ni Padre Pilo sa atin, tama na dito ang daan. Sana lang talaga hindi patibong ang lahat ng to. Pagtiwala ka lang sa akin, tsaka ako bahala sa'yo. Mukhang ito na nga ang bahay ni Padre Pilo. Nakarating kami sa isang maliit na kubo sa pusod ng gubat. Nakita naming nagsisibak ng kahoy si Padre Pilo. Nagulat naman ito nang makita kaming paparating at nagpalingalinga sa paligid. Siniguro niyo ba na walang nakasunod sa inyo? Opo, sigurado po kami. Dito po kayo nakatira? Astig pala Sigurado akong maraming mababangis na hayop pag gumagala rito. Simula nang sumamba ang mga tao sa aswang, pinili kong manirahan dito para mabantayan pa rin sila. Ano nga palang sadya niyo rito? May binabalak po kami para makatulong kami sa inyo ni Saud. At bakit niyo naman ako gustong tulungan? Hindi ba kayo natatakot sa kulto? Hindi po, basta may ligtas lang po natin sila. Pero anong binabalak niyo para matulungan ng mga tao? Magpapanggap po kami ni Saud na gustong maging kabilang sa kanilang samahan. At doon namin umpisang kausapin ng mga tao para maliwanagan. Napakadelikado ng gagawin yung dalawa. Iba ang lupit ng mga lider ng kulto at ang tinatawag nilang si Panginoong Hugo na isang aswang. Kaya po kailangan namin ng tulong mo. Ang buong baryo ay parang palad ng kulto tuwing kabilugan ng buwan. Dinadala ang mga deboto sa gitna ng burol sa puso ng gabi. Doon nila sinasamba ang mga nilalang. Totoo nga, hindi lang ito paniniwala. May ritual, may sistema. At ang sinasamba nga nila ay mga aswang. Mas malalim pa ito sa inakala natin. Tahimik ang paligid ng umagang yun, habang tinuturo sa amin ni Padre Pilo ang isang lumang mapa ng baryo Masigasig. Aaminin ko sa sarili ko na kahit matapang ako sa mga laban, naduduwag ang dibdib ko ng mga oras na yon. Ang sentro ng kulto ay nasa ilalim ng lumang simbahan. Hindi to basta kulto. Ang mga sumasamba rito ay sinadyang isuko ang kaluluwa, kapalit ng kagalingan at kayamanan. Totoo nga sinasamba nila ang mga aswang? Hindi ako makapaniwala. Isang bangungot na gusto nilang mapanaginipan. Sa susunod na kabilugan ng buwan, isisilang na nila ang Reynang Itim. Kung ganun, kailangan namin makapasok sa loob. Magpapanggap kami bilang bagong deboto. Kailangan nating malaman ang plano nila bago mahuli ang lahat. Hindi ko alam kung ano ba talaga kayong dalawa at ang lalakas ng loob niyong gawin to. Hindi niyo na po kailangan malaman kung sino kami. Ang importante, mapagtagumpayan natin na may ligtas sila. Patnubayan kayo ng Panginoong Diyos sa gagawin niyong ito hanggat ko ang tagumpay natin sa pagliligtas sa kanila. Agad kaming nagpaalam kay Padre Pilo matapos niya kaming basbasan ng isang dasal mula sa hawak-hawak niyang Biblia. Walang nakahalata ng paglabas namin ng gubat at naabutan pa naming nasa loob ng barangay hall si Kapitana Dolor. Oh, nandyan na pala kayo. Mukhang kailangan na po namin umuwi, Kapitana. Abay, bakit naman? Hindi na po namin itutuloy ang pag-aaral dahil nagkaroon po kami ng emergency sa pera sa syudad. Naisipan na lang po namin maghanap buhay na lang. Napakahirap lang po talaga maging mahirap. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, mga iho. Baka sa paligid nyo,
May naghihintay na magandang buhay para sa inyo. May alam po ba kayong pwedeng makatulong sa amin ni Saud? Kung magiging malakas ang pananampalataya niyo sa kanya, pwede niya kayong tulungan. Hindi po namin tatanggihan yan, Kapitana. Tama na sa akin kayo lumapit. Hindi lahat ay nakakakita ng liwanag. Mamaya, maghanda kayo at ipapakilala ko kayo sa mga kapatid natin sa samahan. Maraming salamat po sa tulong niyo, Kapitana. Hulog po kayo ng langit sa aming magpinsan. Napagtagumpayan naming makahingi ng tulong kay Kapitana Dolor. At tama nga ang sinabi ni Padre Pilo. Siya nga ang nagdadala ng mga tao para maging bagong miyembro ng kulto. Kapalit ng pangako ng kaginhawaan sa buhay. Mukhang effective ang drama natin kanina. Mag-iingat pa rin tayo. Nakita ko sa mata ni Kapitana kanina ang panlilinlang. Pero sigurado akong paniwalang-paniwala to sa drama natin kanina. Kinagabihan nga ay pinuntahan kami ni Kapitana para isama at ipakilala na sa samahan. Pumasok kami sa isang lumang simbahan na binanggit ni Padre Pilo. May mga nakahilerang mga kandila, may mga taong nakasuot ng balabal. Ang iba'y wala ng emosyon sa mga mata. Ang ilan naman ay tumatango lang sa amin. Mga bagong kapatid, inaanyayahan natin sila sa pagkalinga ng ating Panginoong Dilim. Naiwan ko na kayo dito. Si Mang Ibo na ang bahala sa inyong dalawa, pati na rin sa paghatid sa inyo mamaya. Maraming salamat po, Kapitana Dolor. Kunin niyo ang kasuotang ito at isuot na ninyo kaagad. Ano po palang gagawin namin dito, Mang Ibo? Maglilinis po ba kami o magtatrabaho? Ang gagawin nyo lang ay sundin ang pinag-uutos ng pagsunod sa ritual para makasama kayo sa buhay na walang hanggan. Ipinaalam sa amin ni Mang Ibo na siya ang leader ng samahan. Inisa-isa nito ang mga pwede at bawal sa kanilang grupo. Habang nasa loob kami ng kulto, hindi nakaligtas sa akin ang mga tingin ng dalagang minsan ko nang nakilala at nakausap. At isa pala siya sa mga loyal na deboto ng kulto. Ikaw, hindi ka katulad nila. Bakit ka sumali rito? Dahil pagod na ako mabuhay ng walang layunin. Baka dito ko makita yon. Hindi mo ba alam? Ako ang magiging alay sa susunod na kabidugan ng buwan. Ang huling birhen. Kapag nasira ang aking pagkabirhen, hindi na matutuloy ang pagsilang ng reyna. At bakit mo sinasabi sa akin yan? Dahil alam kong hindi ka talaga deboto at alam kong may misyon ka. Anong pinagsasabi mo? Saktan mo ko. Kunin mong pagkabirhen ko. Yan lang ang paraan para hindi ako maging sisidlan. Kung gagawin natin to, mawawala ka rin. Hindi mo ba naisip yon? Mas gusto kong mamatay bilang ako kesa maging kasangkapan ng kasamaan. Pag-isipan mo muna ang sinasabi mo. Saka ayaw kong madamay sa gulong pinasok mo. Matagal ko nang gustong tumalikod sa samahan. Pero hinahadlangan yun ni Inay dahil sa kapangyarihan at masaganang buhay na ipinangako nila. Anong ginagawa niyo, buddy? Sino siya? Aalis na ako. Sana pag-isipan mo ang hiling ko. Teka, kilala mo ba yung babaeng yun, ha? Tsaka anong kahilingan? Siya ang iaalay ng kulto para isilang muli ang sinasabi nilang Reynang Itim. Ibig sabihin, siyang sinasabi ni Padre Pilo na pamangkin niya? Oo, at humihingi siya ng tulong. At anong klaseng tulong, ha? Alam ba niyang misyon natin dito? Hindi. Pero bukong alam niya na hindi tayo totoong deboto at may misyon tayo dito sa Masigasig. Ay, alam kong hindi ako dapat magreklamo. Pero yung babaeng yun, si Malia, delikado paglapit niya sa atin, buddy. Kaya nga kailangan mapalapit siya sa atin. Kasi kailangan natin siya para sa misyon na to. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na misyon lang to at walang personalan. Pero anong plano mo? Lalaki din ako, buddy. Hindi madaling tanggihan yun. Hindi ako nandito para sa laman.
Nandito ako para sa kaluluwa at para iligtas sa mga taong sumasamba sa mga aswang. Mabuting nagkakalinawan tayo. At dahil bago pa lang kami sa samahan, hindi pa ganon ang tiwala sa amin, lalo na ni Mang Ibo, ang matandang leader ng kulto. Nang matapos ang pagtitipon, ay agad na nagsiuwian ang mga taga-baryo sa kani-kanilang bahay. Bumalik na rin kami ni Saud sa tinutuluyan namin. Malalim na ang gabi, pero hindi pa kami dalawin ng antok. Kailangan natin bumalik sa pusod ng gubat para makausap si Padre Pilo tungkol kay Malia. Oo, at para malaman niya na ayaw rin ni Malia sa kinasadlakan niyang kapalaran. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Kinabukasan ay maaga kaming nagising para muling puntahan si Padre Pilo sa pusod ng gubat. Ikukwento ko sa kanya ang tungkol kay Malia at ang plano nitong kumala sa samahan para hindi maging sisidlan ng dilim. Dinala rin namin ang recording device. Naabutan namin si Padre Pilo na nagbabasa ng makalumang aklat mula sa kanyang Biblia. May kailangan po kayong malaman. Nagtagumpay ba kayo sa unang gabi ng pagpasok sa kulto? Tagumpay po, pero may kasama rin kapahamakan. At ano naman yun? Nakilala ko na po si Malia, ang pamangkin niyo. At siya nga po ang magiging alay ng kulto sa huling kabilugan ng buwan. Kawawang Malia. Dahil sa kahirapan ay nagawa sa kanya ng sarili niyang ina na iaalay siya sa kulto ng mga aswang. Siya ang huling birheng babae sa kulto. At ayon kay Mang Ibo, siya ang sisidlan ng Reynang Itim kung magaganap na ang ritual. Pero, Padre Pilo, may gusto siyang sabihin. Ayaw niya sa kapalaran niya. Diyos ko, Teresa, anong ginawa mo sa anak mo? Dapat na natin siyang iligtas bago pa siya magamit sa ritual. Nagsusumikap siyang akitin ako sa akalang kapag nawala ang kanyang pagkabirhen ay mababasag ang bisa ng pagbubuntis ng Reyna. Hindi sapat ang pagsuway. Kailangan wasakin ang ugat ng kulto. At kung gusto niyo mailigtas si Malia at ang iba pa, dapat natin sila makumbinse na may mas malinis sa paraan kaysa sirain ng sarili para makatakas. Magtatanghali na nang bumalik kami sa baryo Masigasig. May naririnig kaming umiiyak sa isang bahay ron. Sinasabing nawawala ang kanyang anak na lalaki. Pinagbibintangan nila si Kapitana Dolor. Ito kasi ang huling nakausap bago mawala ang bata. Naabutan naming nakaupo sa opisina nito si Kapitana. Magandang tanghali po, Kapitana Dolor. Aba, mga iho, magandang tanghali rin sa inyo. Mukhang may pinuntahan kayo ah. Naglalakad-lakad lang po kami sa baryo. Ilang araw na po kasi kami rito pero hindi man lang namin nakikita ang buong paligid. Mabuti yan, para naman pamilyar na kayo sa lugar bago kayo manirahan dito sa baryo. Ano po pala nangyari sa may kabilang bahay? Umiiyak yung isang ginang at hinahanap ang kanyang anak. Huwag niyo silang pansinin. Yan ang mga taong walang pangarap sa buhay. Teka, kumusta naman ang unang gabi niyo sa samahan? Ayos naman po, Kapitana. Mukhang nararamdaman po namin ang kasaganaan at kapayapaan kapag nasa samahan kami ni Saud. Oo nga po, Kapitana. Pati ang mga deboto ron ay talagang maliligaya sa kanilang piniling buhay. Basta sundin niyo lang ang utos ni Mang Ibo, ha? Siyak na magbabago ang inyong buhay at hindi niyo napoproblemahin ang kahirapan dahil puro kasaganahan ang ipagkakaloob nila sa inyo. At yan ang gusto natin, di ba pinsan? Oo, at sigurado kung hindi nahadlang ang hirap ng buhay sa ating dalawa at sa ating pamilya. Sige na, may aasikasuhin pa kasi ako eh. Nakaramdam ako ng galit kay Kapitana Dolor dahil sa kasamaan nito bilang namumuno sa kanyang baryo. Malakas ang kutob ko na ang binatang hinahanap ng kanyang ina ay nasa ilalim na ng kultong sumasamba sa aswang. Kinagabihan, muling tumunog ang tambol, hudyat ng pagtitipon ng mga deboto sa pusod ng burol. Agad kaming nagtungo ni Saud, kasabay ng ilang taga-baryo na kusang sumasamba sa mga aswang.
Sa liwanag ng buwan, kami muling ipinanganak sa katahimikan ng gabi. Kami nililinis. Tanggapin mo ang aming biyaya. Ngayon, magbigay po kayo sa ating mahal na Panginoong Hugo. Yan ang aswang na sinasamba nila. Hindi ba parang pamilya ng aswang na yan, buddy? Ano sinasabi mo dyan? Huwag mo sabihin na aswang ka na dati pa. Hindi ako pwede magkamali. Parang nakita ko na siya sa kampo ng Santinakpan. Ha? Bakit naman siya mapupunta ron? Hindi ko alam pero hindi ako pwede magkamali, buddy. Kailangan natin humingi ng impormasyon sa kampo para sa kutob mong yan. Ngayong gabi ay matutungayan niyo ang isa na namang pagtupad sa kahilingan ng isa nating tapat na deboto. Isang babae ang umakyat sa entabladong kinaroroonan ng aswang na si Hugo. Walang bakas ng takot o pangamba sa dalaga habang umaakyat ito. Hinawi niya ang kanyang buhok at lumantad ang kanyang leeg. Iniharap yun sa aswang. Tumawa muna ng malakas si Hugo bago sinakmal ang leeg ng dalaga. Napapitlag ako sa nasaksihan ko. Agad kong naramdaman ang kamay ni Saud na pumipigil sa akin. Relax ka lang, buddy. Hindi pa ngayon ang tamang oras para kumilos. Grabe na yung kasamaan ng kulto nila. Ginagawa nilang sakim at masama ang mga tao. Kapalit ng pinapangako nilang magandang buhay. Yan ang buhay ng mga taong sumasamba sa kulto ng mga aswang. Sa isang lihim na lugar ay muli kaming nag-usap ni Malia. Nakaupo ito sa bato, nakasuot ng puting duster habang nasa malamlam na ilaw ng buwan. Tumayo ako sa likod nito, palingon-lingon sa paligid. Ramdam ko ang pagnanais ni Malia na mapagbigyan ko ang hiling ito para makatakas sa kulto. Ngayong gabi, handa na akong ialay ang sarili ko. Kung hindi mo ako kayang mahalin, kahit katawan ko man lang ang maging dahilan para mabuhay, gagawin ko. Hindi mo kailangang ibigay ang sarili mo para mabuhay ka, Malia. May iba pang paraan. Lahat ng dalagang tumanggi, ginawang hayop, at ginawang sisidla ng dilim. At ipapangako kung hindi ka magiging isa sa kanila, Malia. Pero wala na tayong panahon. Kapag sumapit na ang kabilugan ng buwan, hindi na ako makakatakas pa bilang alay. Malia, may iba pang paraan. Huwag mo sayangin ang sarili mo. Kung gusto mong magbago, hindi mo kailangang ibigay ang sarili mo sa hindi mo mahal. Hindi na to tungkol sa pagmamahal. Laban na to para mabuhay. At lalaban tayo, pero hindi sa paraan nila. Kausapin mo si Padre Pilo. Pamangking ka niya, di ba? Si Padre Pilo? Hindi niya ako iniwan? Oo, at handa siyang itaya ang buhay niya para sa'yo. Saud, anong ginagawa mo rito? Sinundan kita. Alam mo na, ang kabady tayo. Kailangan alam natin ang plano at galaw ng isa't isa. Sino ba talaga kayong dalawa? Malalaman mo rin sa takdang panahon. Kapag nasigurado namin ligtas ka na at ang iba pang mga kasapi. Ibig sabihin, kayo ang pinadala ng Santinakpan. Teka, bakit alam mo tungkol sa kanila? Dahil minsan na akong humingi ng tulong sa kanila. Pero hanggang ngayon, walang dumarating na tulong. Ibig sabihin, ikaw ang secret sender ng Santinakpan? At kayo ang mga pinadala nila? Kung ganun, tiwala akong maililigtas niyo ang iba pang humihingi ng tulong sa akin. Mabuti na rin at nalaman natin ng totoo. Malaki ang may tutulong mo sa amin para kausapin ang iba pang deboto na gustong tumiwalag sa kulto. Pero kailangan niyong mag-ingat sa mga makakausap niyo. Dahil ang iba ay hindi na tao. Ginawa na silang aswang ni Panginoong Hugo. Maghahating gabi na nang makabalik kami ni Saud sa tinutuluyan namin. Hindi ko alam kung tama ba ang ibinunyag namin agad kay Malia ang totoo naming pakay sa kulto. Pero masaya ako dahil nagtagumpay kaming malaman kung sino ba ang secret sender ng Santinakpan. Matutulog na sana kami nang may marinig kaming mga kaluskos sa paligid at mga ingay sa aming bubungan. Kaya naghanda kami ni Saud bilang proteksyon
sa kung anong nilalang ang nasa labas. Buong gabi kaming nakiramdam, pero walang kahit anong nangyari. Kailangan nating samahan si Malia kay Padre Pilo. Teka lang ha, mukhang importante sa'yo si Malia. Papaalala ko lang sa'yo, buddy. Mission muna bago puso. Ang malisyoso mo rin talaga. Magandang umaga po, Kapitana. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Wala naman. Gusto ko lang itanong sa inyo kung saan kayo pumupunta ng ganito kaaga. Baka kasi kailangan nyo ng tulong ko. Sa gubat po. Mahilig po kasi kami magpinsan na maghanap-hanap ng kakaiba sa paligid. Kaya nadala namin ni Saud ang ugaling yun dito sa baryo. Tama po, Kapitana. Hindi niyo po na itatanong magaling manghuli ng bake yan sa piyestahan. Puro ka talaga kalokohan. Baka isipin ni Kapitana laman ako ng piyestahan. Baka gusto niyo pong sumama. Balak naman namin ni Pinsan na kumuha ng mga litrato ng mga magagandang ibon sa gubat. Hindi na. Baka hindi na makatagal ang mga tuhod ko sa paglalakad. Kung ganun po mauna na kami ni Pinsan. Baka kasi hindi na namin maabutan yung mga magagandang ibon sa gubat. Sige, mag-iingat kayong dalawa ha. Nakahinga ako ng maluwag nang umalis na si Kapitana. Pero nararamdaman kong naghihinala na ito sa amin ni Saud. Ngumiti at tumango pa ako kay Kapitana nang makita kong nakatingin pa rin ito sa amin habang papasok kami sa gubat. Nagkunwari naman si Saud na kumukuha ng mga litrato sa paligid habang pinapasok ang gubat. Kailangan naming mag-ingat sa kanya dahil mukhang binabantayan niya kami. Muntik na tayo dun Mukhang nagdududa na sa atin si Kapitana. Kaya kailangan natin magdoble ingat. Akala ko hindi na kayo makakarating. Nagkaproblema kami sa tinutuluyan namin. Mukhang nakakahalata na si Kapitana sa amin ni Arvin. Si Kapitana ang kasabwat ng mga kulto. Siya ang nagdala sa amin ni Inay kay Mang Ibo. Sinasabi ko na nga ba't palabas lang ang kabaitan na pinapakita ni Kapitana Dolo sa mga tao? Ngayong malinaw na sa atin ang ibang detalye, kailangan natin silang bantayan. Mabuti pa lumakad na tayo at baka may makakita pa sa atin dito. Dinala namin si Malia kay Padre Pilo, ang tsuhin nito. Tahimik si Malia at nahihiya dahil sa kinahinatnan ng kanilang buhay kasama ang ina. Bukas palad na niyakap ni Padre Pilo si Malia at hindi na niya napigilang umiyak. Kamusta na kayo ng inay mo? Nasaan siya? Patuloy pa rin po ang pagsamba niya sa mga aswang. Pasensya na po kayo ha. Hindi po kita naipagtanggol nun sa mga tao. Pero maraming salamat po at hindi niyo po ako iniwan. Dahil kayo na lang ang inay mo ang pamilya ko. Handa kong magbuwis ng buhay para lang umalis kayo sa kadilimang kinasasadlakan nyo. Gusto ko na pong makawala sa kulto, Padre Pilo. Ayokong maging sisidlan ng reynang itim. Kaya tinanggap ko ang tulong mula sa kanilang dalawa. Dahil alam kong malaki ang maitutulong nila sa atin. Sila po ang mga agent ng Santinakpan, Padre Pilo. Palihim po akong sumulat sa kanila at nakiusap ako sa kartero na ipadala sa kampo ng Santinakpan. Kung ganon, hindi lang pala kayo basta estudyante gaya ng pakilala nyo. Kailangan po namin magsinungaling, Padre Pilo, para sa proteksyon ni Malia at ng mga taong ililigtas pa natin. Lalo na ngayon na nagdududa na sa Kapitana sa amin dahil sa pagpunta namin dito sa loob ng gubat. Kailangan na natin bilisan ang pagpapalaya sa mga taong nasadlak sa dilim. Tutulong rin ako. Lalapitan ko ang ibang mga taong gustong tumiwalag sa kulto. Mukhang kailangan na natin mag-report sa kampo, buddy. Inilabas ko ang isang asul na antigong rosaryo. At sa krus nito, naroon ang maliit na device. Isang radio transmitter para makontak namin ang kampo tungkol sa aming misyon at nalalapit na operasyon. Agad akong naghanap ng signal at nandun sina Padre Pilo at Malia, nakikinig. Mukhang pwede na. Kunin mo ang channel.
Ayan na. Rosario Azul Alpha, nakapasok na kami. Inuulit ko, nakapasok na kami. Ang baryo Masigasig ay binabalot ng katahimikan at kababalaghan. May proteksyong nagmumula sa kapitanan ng baryo ang mga aswang. Nakita at nakilala na namin na nagpadala ng lihim sa Santinakpan. Si Malia, isang dalaga at nanganganib na ang kanyang buhay dahil siya ang napiling alay ng kulto sa kabilugan ng buwan. Ang kulto, naghihintay sila ng pagbangon ng isang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Para mangyari yun, kailangan nila ng birheng dalaga at si Malia yun. 3 gabi, kaya natin to. Copy. Pinatay ko na ang device at tinago. Nagkatinginan na lang kami ni Saud nang sabihin ng kampo na kailangan naming magawa ang misyon sa loob ng 3 araw. Isang maling galaw at isang maling sulya, magiging isa na rin tayo sa kanila. Hindi tayo pwedeng sumuko, buddy. Pumunta tayo rito para iligtas at gisingin ang mga natutulog sa dilim. Nakahanda akong tumulong sa inyo. Ako rin, kahit kapalit pa nun ang buhay ko. Wala magbubuwis ng buhay. Magtiwala lang tayo sa itaas. Ako na ang bahala sa mga debotong gusto na ring tumiwalag. Mabuti pa'y lumabas na tayo sa gubat. Baka nagmamanman na sa atin sa kapitana, mahirap na. Mag-iingat ka, Malia. Ikaw ang importanteng deboto ng kulto. Kaya sigurado akong binabantayan ka nila ng husto. Kung ano man ang mangyari, narito lang ako at tutulungan ko rin kayo. Nauna kaming bumaba ni Saud para hindi makalata si Kapitana kung sakaling naroon ito at nagmamasid na naman sa amin. Umiba rin ang daan si Malia. Kinagabihan ay inumpisahan na namin ang plano sa pagliligtas sa mga deboto. Hindi na ako papayag na maging sisidlan. Hindi ko nahahayaang mawalan ng dangal ang ibang tulad ko. Kung ikaw mismo ang kakausap sa kanila, mas madali silang makikinig. Tiwala pa rin sila sa'yo, Malia. At sa bawat isang mabubuksan ng isipan, mas lalapit tayo sa pagbagsak ng kulto. At sisimulan na natin ngayon. Magsisimula na ang araw ng dasal. Tahimik ang lahat ng mga kasapi habang nakaluhod. Pumasok si Malia, suot ang kanyang pulang balabal bilang sisidlan. Kaya natigil ang lahat bilang paggalang sa kanya. Bago tayo muling yumuko sa dilim, pakinggan niyo ko. Bilang piniling sisidlan, ako ang nagpapatotoo na ang Reynang Itim ay hindi nagbibigay ng buhay. Siya ang kumukuha sa atin. Bilangin niyo kung ilan ang nawawala sa pamilya niyo. Ilang gabi pa tayong umiiyak ng tahimik. Ipinangako nila ang liwanag, pero bakit mas lumalalim ang dilim? Mas masasadlak kayo sa dilim kung hindi kayo kikilos para umalis dito. Maraming paraan para guminhawa ang buhay. Tandaan nyo, mas masarap mabuhay kung pinaghihirapan nyo ang bawat kasaganaang tinatamasa nyo. Tama na ang pagsamba natin sa inaakala nating Panginoon. Iisa lang ang Panginoon at nasa loob yun ng simbahang Katoliko. Si Saud, nilapitan ng mga lalaking nagbabantay at may ibinulong. Si Malia naman, yakap-yakap ang matalik na kaibigan. Ako naman, humawak sa kamay ng batang lalaki at iniabot ang isang maliit na rosaryo. Tatlo nang nakausap ko at lahat sila handang tumakas. Ako naman ay 6 at alam mo ang masahol. Ano? May mga bahagi na ng baryo na hindi na lang basta nahawa. Tila nag-uugat na rito ang kasamaan. Nakahanda nang tumakas ang lahat ng nakausap ko. Kailangan natin makahanap ng pwede nating pagtaguan habang wala pang tulong mula sa Santinakpan. May alam akong tunnel na hindi napupuntahan ng kahit sino. Dito ako nagtatago kapag ayokong pakinggan si inay. Teka, paano nga palang inay mo? Kukumbinsihin ko pa rin siya. Paano kung hindi umalis bilang deboto ang inay mo? Kung ganon, wala na akong magagawa doon. Nakakalungkot man pero mas kailangan kong magligtas ng marami kung kinakailangan. Kung ganun, tara na. Dali na natin ang mga deboto sa tunnel na sinasabi mo.
Maingat kaming nagtungo sa tunnel na sinasabi ni Malia para itago ang mga debotong handang magbalik sa kanilang dating buhay. Ang ilan naman ay parang wala na sa sarili at hindi na makausap. Nang masigurado naming ligtas sila, agad akong tumawag sa kampo ng Santinakpan. Rosario Azul Alpha, si Arvin to. Nailipat na namin sa safe na lugar ang 7 deboto. Maging si Malia na alay, kasama na rin namin ngayon. Copy. Isang ritual na lang ang natitira. Kailangan na nating mauna. Kayo na munang bahala sa kanila ha. Baka hanapin nila ako ron. Mas lalong hindi tayo magtatagumpay. Hindi ba mas delikadong babalik ka pa? Hindi sila magdududa kung hindi ako mawawala bilang sisidlan. Mag-iingat ka. Basta huwag mong kalimutang narito lang kami ni Saud para tulungan ka. Gagamitin ko ang posisyon ko bilang sisidlan. Papalitan ko ang dasal at gagawin ko itong hudyat ng kanilang pagbagsak. Huwag na kayong mag-alala. Ligtas na kayo rito at kami na ang bahala sa inyo. Hindi na ako makapaghintay na mapabagsak natin ang kulto. Kailangan pa rin nating mag-ingat. Hindi tao ang kalaban natin, kundi mga aswang. Sigurado akong hindi naman sila sasantuin ng sandatang itim ng Santinakpan kapag nagkagipitan. Hanggat kaya nating hindi gamitin ng dahas, gagawin natin. Pinagpatuloy pa rin naming tatlo ang pagliligtas sa mga taong gustong tumiwalag sa grupo. Mga matatanda at bata ang muli naming dinala sa tunnel kung saan sila nagtatago. Ligtas tayo rito hanggang dumating ang hudyat mula sa Santinakpan. May kailangan tayong balikan. Isang matanda na halos hindi na umiimik. Nawala na siya sa kanyang sarili. Kung ganon, tara, balikan natin siya. Ako naman ang bahala rito. Nasa hawla siya. Mag-iingat ka ha. Baka may makaramdam sa atin eh. Tay, Sinong tayang sinasabi mo? imposible. Tay, Itay, ako po ito. Si Arvin. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang anak mo. Anong nangyayari? Hindi to totoo. Buhay ka. Ibig sabihin, tatay mo si Mang Arturo? Oo, siya si Arturo Villanueva, ang ama ko. Noon nakala namin patay na siya dahil bigla na lang siya nawala. Iyon pala, narito lang siya. Isa siya sa mga unang nalinis ng kulto. Ang mga dinasalan sa gitna ng gabi, sinasapian at binuburang pagkatao. Tay, miss ko na po yung tinola niyo. Lalo na kapag may sakit ako. Hinawakan ko ang kamay ni tatay. Nanginginig na ito, ngunit nanatiling walang emosyon. Agad naming isinama si tatay para iligtas sa kulto ng mga sumasamba sa aswang. Hindi pa rin ako makapaniwala at umiiyak pa rin ako habang yakap-yakap si tatay. Mabuti naman at nailigtas niyo pa ang matandang yan. Kinausap ko na rin siya kahapon pero hindi ko alam kung naririnig ba niya ako. Siya si Mang Arturo, ang nawawalang tatay ni Arvin. Talaga ba? Siyang nawawala mong tatay? Oo, at mukhang hindi na niya ako nakikilala. Hindi na siyang dati mong tatay. Pero may pag-asa pa kung may ibabalik natin ang alaala niya. At paano may babalik pa yun? Isang dasal ng pagpapalaya. At si Padre Pilo ang may aklat ng mga albularyo. Albularyo ang lolo ko, tatay ni Inay at ni Padre Pilo. Ay naman pala. Pero may hatid itong panganib. Kahit anong panganib, ililigtas ko siya. Kahit isang alaala lang at makilala lang niya ako, sapat na. Sa tunnel kung saan kami naroon, kasama ang mga debotong nailigtas, may konting saya akong nararamdaman dahil kasama ko na ang tatay ko na matagal ko nang hinahanap. Tahimik na ito at hindi na agresibo. Bakas naman ang takot sa mga debotong nailigtas. Mabuti na lang at kinakausap sila palagi ni Malia. 2 gabi na lang, sabi ng Santinakpan, makakalaya na tayo ng tuluyan, kaya magtiwala lang tayo sa kanila.
Makakatawid tayo. Tiwala lang. Tay, sandali na lang. May bagong simula para sa ating dalawa. Lumabas kayo dyan! Mga hangal na dayo! Paano niya nalaman na nandito tayo? Hindi ko alam. Tsaka hindi pa kami muling bumabalik sa panuluyan. Kaya posibleng masundan niya kami. Teka, hindi kayo nakita niya mga tracking device na tinago natin sa panuluyan? Akala niyo ba'y hindi ko alam? Hindi niyo ako kayang linlangin, mga binata. Kabisado ko ang lugar na to, kaya hindi kayo makakapagtago dito. Ako na ang lalabas. Hindi nila pwedeng bawiin ang mga debotong gustong magbago. Pero delikadong gagawin mong yan. Pwede ka nalang isumbong nakasabot ka sa pagtakas nila. Wala na akong kinatatakutan, Arvin. Kailangan kong iligtas sa mga tao sa kadilimang kinasadlakan naming lahat. Tama na, Kapitana Dolor. Hayaan mo nang makawala ang mga tao sa sinasabi mong Panginoon. Sinasabi ko na nga ba't silang magiging sisidlan ng Reynang Itim? Ayoko nang maging sisidlan, Kapitana. Hindi mo ba naiintindihan? Mas makapangyarihan ang Reynang Itim. Marami sa mga deboto ang naligtas na. Hayaan mong bigyan sila ng pagkakataong mabuhay muli ng normal. Hindi sila ipinanganak para maging normal. Ipinanganak silang sisidlan, alay, at walang makakapigil doon. Inutusan ni Kapitana ang mga kasama nito para hulihin kaming lahat. Sigawan at iyakan ng mga tumiwalag sa kulto ang maririnig sa paligid. Iniharang ko ang sarili ko para makatakas sila. Saud, iligtas mo na ang mga deboto at ako nang bahala dito. Tara na, Arvin! Sabay-sabay na tayong umalis dito. Huwag nang marami pang sinasabi. Iligtas mo ang mga kasamaan mo habang may usok ba. Bilis! Tara na, Malia. Magtiwala ka kay Buddy. At magpapakabayani ka talaga para mailigtas sa mga yan. Hayaan mo na sila. Kahit ngayon man lang, maging makatao ka. Huwag mo hayaang lamunin ka rin ng kadiliman. Ang tanging Diyos na pwedeng mag-utos sa akin ay walang iba, kundi ang Reynang Itim. Talaga nabulag ka na sa kasakiman na ipinangako sa inang kulto. Kahit anong sabihin mo, taksil ka pa rin. Hulihin ang binatang yan! Hindi pa huli ang lahat. Lumaban kayo para sa sarili nyo at para sa pamilya nyo. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Hulihin siya! Ginamit ko ang lahat ng nalalaman ko sa pakikipaglaban. Bawat sugod nila ay nakakabawi ako. Gumaganti ako ng malalakas na suntok at sipa. Kita ko ang galit na mukha ni Kapitana habang nakikita niyang natatalo ko ang mga alagad niya. Hindi pa ito tapos, binata. May mas malalim pa sa dilim ng kulto. Arvin! Nasa hilagang gilid kami ng gubat. Naitawid na namin ang iba. Nasa malapit na ako. Mag-ingat ka ha. May kailangan ka rin malaman. Pero dito ko na lang sasabihin sa'yo. Arvin, Iho, salamat at nakaligtas ka sa kanila. opo. Pero mas delikado na ang buhay nating lahat. Kailangan ko na makontak ang sa tinakpan. Sigurado ako, anumang oras ay susugod ang mga kulto ng aswang. Magpahinga ka muna sandali, Arvin. Ang dami mong sugat. Teka, nasaan ang tatay ko? Parang wala siya dito ah. Yan ang gusto kong sabihin sa'yo kanina pa. Hindi namin alam kung saan tumakbo ang tatay mo. Basta na lang siyang umiba ng direksyon. Ano? Umiba ng direksyon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana nahabol ko pa siya. Mas kailangan ng tulong ng mas nakararami, Buddy. Alam mo yan. At kasama sa protocol natin ang tungkol dyan. Pero tatay ko yun. Matagal ko siya hindi nakasama o nakausap man lang. Teka, saan ka pupunta? Hahanapin ko siya. Buddy! Buddy, bumalik ka! Nagmamadali akong bumalik sa lugar kung saan maaaring dumaan si tatay. Hindi ko pinapansin ang tunog ng radyo ko mula sa tawag ni Saud. Hinawi ko ang mga malalagong damo. Nagbabaka sakali na nagtatago lang si tatay. Pero bigo ako. Biglang dumilim ang langit at lumamig ang simoy ng hangin.
Tay! Nasaan ka? Si Arturo bang hinahanap mo? Tay! Nakakaiyak na tagpo naman ito. Bitawan mo tatay ko! Huli na, binata. Hindi ka na maalala ng iyong ama dahil kami na ang kanya pinaglilingkuran. Tay! Nilalaso nila ang isip mo. Kailangan mo magising sa bangungot na yan. Hindi namin siya nilason. Ginising lang namin ang totoo. At ngayon, siya na ang magiging huling saksi sa pagkabigo mo. Wala talaga kayong mga puso. Isang alok, binata. Sumama ka sa amin. Isuko mo ang misyon mo at ililigtas ka namin kasama ng ama mo. Mabubuhay kayong buo at magkasama. Pero kung pipilitin mong lumaban, ang tatay mo ang una kong kikitilin sa mga kamay ko. Hindi ko alam kung bakit sa tagpong yun ay hindi ako makagalaw. Parang napako ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Nakatitig ako kay tatay na wala pa rin kahit anong emosyon habang hawak-hawak ito ni Kapitana. Dakpin ang binatang yan! Bitawan niyo ako! Tay! Gumising ka sa bangungot na yan! Walang hawak sa kanya! Saud! Maraming salamat pumating ka! Magkabati tayo, kaya ang laban mo ay laban ko rin. Wakasan na natin to! Taksil na dalaga! Hindi ko papayagang hindi ka magiging sisidlan ng Reynang Itim! Mas pipiliin kong mamatay kesa maging sisidlan ng kasamaan. Sasaksakin na sana ni Kapitana si Saud, pero nakailag ito. Ako naman, mabilis na gumamit ng arnis at patalim laban sa mga kultistang sumusugod sa amin. Nang masiguro kong walang bantay si tatay, agad akong tumakbo sa kanya para kalagan ito. Tumating na siya, ang Panginoon, si Hugo! Kay tagal ko hinintay ang araw na ito. Ang muling sukatin ang aking lakas sa pakikipaglaban. Hindi ako natatakot sa'yo. Halimaw ka! Sinira mo ang buhay ng mga tao at kasama na ron ang tatay ko. Ako ang ama ng mga nilalang na pinipilit mong wasakin. Ngayon, matitikman mo ang bangis ng aking pagiging aswang. Ay, hindi ka magtatagumpay! Saud! Magbabayad ka! Halimaw ka! Kung iniisip mong matatalo niyo ako sa mga armas na gamit niyo, nagkakamali kayo mga hangal. Huwag ka masyadong magsiguro, halimaw ka! Hindi siya ordinaryong nilalang lang. Buddy, mag-ingat ka! Ako nang bahala sa mga narito. Kung dito matatapos ang lahat, lalaban ako ng buo. Sinugod ko si Hugo at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. Naikutan ko siya at sinaksak sa likod gamit ang kutsilyo. Napasigaw siya at napaatras, pero agad ring nakabawi. Hinawakan niya ako sa leeg at itinaas sa ere. Nasa nagyabang mo ngayon, binata? Bitawan mo ako! Walang kahit sino ang pwedeng lumapas tangad sa ating Panginoon. Kaya handa mo na ang sarili mong mamatay. Buddy! Hawakan mo ang kutsilyo! Hangal na dalaga, makikita mo ang ginawa mo! Hindi mo siya makukuha! Nang mabitawan ako ni Hugo, nagkaroon ako ng pagkakataong salakayin siya. Tumalon ako at sinaksak siya sa leeg gamit ang kutsilyong pilak. Armas ng santinakpan. Napaurong si Hugo at napaluhod. Biglang yumanig ang lupa. Kung dapat may mabuhay rito, hindi ikaw yon! Hindi mo ako matatalo, hangal na binata! Hindi pa ito ang katapusan!
Panginoon, huwag mo kaming iwan. Anong ginawa niyo sa Panginoon namin? Hindi nyo alam kung sino ang kinalaban nyo. Ang dami niyo pag sinasabi. Talo na nga kayo, di ba? Yan ang bagay sa'yo. Masamang matanda. At saan ka pupunta, ha? Hindi mo ako mahuhuli. Taksil ka sa samahan. Wala kang utang na loob sa ating Panginoon. Pinaganda niya ang buhay niyong mag-ina. Pero ito ang igaganti mo. Dahil ang ipinangako niyang kasaganahan ay kadiliman. Ako nang bahala dito kay Mang Ibo. Dali niyo na rin yan si Kapitana. Kung inaakala ninyong tapos na, nagkakamali kayong lahat. Si Panginoong Hugo ay magbabalik para parusahan kayo. Malia, ikaw nang bahala kay tatay. Ako nang bahala kay Kapitana. Dinala namin sa pusod ng gubat kung saan naroon ang iba pang naunang debotong nailigtas namin. Ang natitirang mga deboto at ang dalawang leader ng kulto, si Mang Ibo at Kapitana Dolor. Salamat sa Diyos at ligtas kayo. At kaalyado pa pala ninyo ang walang kwentang pari na yan? Dinala namin sila bilang bihag habang paparating pa lang ang tulong ng San Tinakpan. Mabuti pang ikulong na muna natin sila. Huminahon kayo. Hindi na sila makakapanakit. Malaya na tayong lahat. Mga anak, tapos na ang paghahari ng dilim. Ito na ang umpisa ng hustisya. Hindi pa tapos ito. Pag bumalik si Panginoong Hugo, luluhod kayong lahat. Nakahanda kami sa pagbabalik niya. Magtatagpo kayong muli sa mas madilim na lugar. Ipinasok namin ang dalawa sa isang kubo at kinadena ang pinto. Narinig ko pa ang malakas nilang halakak habang nasa loob. Masaya ako dahil nailigtas namin ang mga sumasamba sa aswang, kasama ang pag-asang babalik pa ang mga alaala ni tatay. Napatingin ako sa tahimik na si Malia. Alam kong darating ang oras na may isip ng inay mo na mas mahalaga ka kaysa sa yaman at karangyaan sa buhay. Sana nga, Arvin. Si inay na lang ang meron ako. Pero mas pinipili pa rin niyang paniwalaan ng kultong yun. Gaya ng pag-asang may babalik ko pa ang alaala ni tatay. Umasa rin ako matubos natin sa kadiliman ng inay mo. Huwag lang kayo magsawang tumawag sa Diyos at kayo pagbibigyan niya. Patawad po, Padre Pilo, kung hindi ko na iligtas si inay. Hindi ka ang makaligtas sa kanya, Malia. Ang sarili niya ang dapat magpasya sa buhay na tatahakin niya. Alam kong mananaig pa rin ang kabutihan ng inay mo. Nabigyan ko na ang lahat ng pagkain at maiinom. Pati na rin ang gamot ang ibang sugat ng deboto. Maraming salamat, Saud. Kung hindi dahil sa tapang yung dalawa ni Arvin, malamang nasa kadiliman pa rin sila. Talagang wala lang binatbat sa amin ang mga aswang na yan. Padre, ilang beses na kaming muntik ng mamatay. Pero mas mahirap sa akin na makita ang ama ko sa ganyang sitwasyon. Darating ang tamang panahon, anak. Panalangin at paniniwala. Iyan ang makakatulong sa atin at sa tatay mo. Ang espiritu ng kanyang alaala ay buhay pa. Kailangan lang natin ng tamang oras, lugar at panalangin para maibalik ang kanyang pagkatao. Gagawin ko ang lahat. Gusto kong makilala ako ng sarili kong ama. Ang simbahang walang krus. Yan ang pinagmulan. At dapat dyan rin tapusin ang ritual para may balik ang alaala ng tatay mo. Simbahang walang krus? At saan ko naman po ito pwedeng makita, Padre? Sa puso ng burol, kung saan ginagawa ang mga ritual ng kulto. Hindi kayo hahayaang magtagumpay ni Panginoong Hugo kung inaakala nyo tapos na. Nagkakamali kayo. Kung ganon, nakahanda akong bumalik sa puso ng burol para iligtas ang huling alaala ni tatay. Inagabihan, wala na kaming inaksayang oras. Hindi ko napigilan si Malia at Saud na samahan akong bumalik sa puso ng burol para puntahan ang simbahang walang krus. Tahimik ang paligid. Tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig. Hawak-hawak ko ang isang lumang rosaryo na ibinigay ni Padre Pilo bago kami umalis. Proteksyon daw ito.
Sa bawat hakbang, mas lalong lumalalim ang kaba ko. May kakaibang pakiramdam sa lugar na ito. May kakaibang enerhiya sa loob. Hindi to normal. Wala na itong atrasan. Kailangan matapos ang misyon. Unti-unting bumukas ang pinto ng simbahan. Kusa itong gumalaw. Para bang may humihila mula sa loob. Napapitlag ako nang maramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa loob. Madilim sa loob. May mga estatwang nakabaliktad. May mga itim na kandila. At isang altar ng kabaliktaran. Walang krus, walang awa. Ito ang tunay na simbahan ng kapangyarihan. Parang pamilyar sa akin ang boses na yan. Hugo? Imposible. Napatay ko na siya. Hindi mo pwedeng patayin ang anino ng sarili mong paniniwala. Ako ang unang nagtatag ng santinakpan. At ako rin ang unang nagtaksil dito. Ikaw? Isa ka sa mga tagapagtatag? Oo, pero hindi sapat ang ginagawa ng santinakpan. Sagrado, mabagal, luma. Ako'y nagangat ng higit pa. Kaya inialay ko ang sarili ko sa reynang itim. Nagbenta ka ng kaluluwa para lang sa kapangyarihan. Hindi lang kapangyarihan, kundi pagsamba, paghanga, at pagiging Diyos sa paningin ng mga tao. Biglang umatake si Hugo gamit ang buong puwersa ng dilim. Tumilapon sina Malia at Saud. Ako lang ang naiwan. Nakaamba ang sagradong punyal ng santinakpan. Nakatutok sa kanya. Hindi ka Diyos! Isa kang taksil na pinamunuan ng kasamaan at kasakiman. Tignan natin kung kaya mong patunayan ang sarili mo bilang sundalo ng santinakpan. Buddy! Mag-iingat ka! Iwasan mo ang mga kuko niya, Arvin! Huwag kayo magmadali dyan. Iisa-isain ko kayong tatlo. Nakahanda ako. Tanggapin mo ang kamatayan mo! Ha! Yeah! Hindi maghahari ang kasamaan. Tandaan mo yan. Mayapang na binata. Hindi ka man nanalo, halimaw ka. Anong nangyayari? Bakit hindi siya tinatablan ng mga pasabog ko? Dahil nasa loob siya ng simbahang to. Tulad kang ama mong tuwag, binata. Halika't tignan mo kung paano ka mamatay. Hindi kami luluhod sa kasamaan. Lalo na sa isang halimaw na kagaya mo. Hindi niyo ako basta matatalo mga hangal na taga-santinakpan. At hindi rin kami papayag na maghari ang iyong kasamaan. Wala kang magagawa, binata. Dahil sa loob ka ng simbahang ako ang Diyos. At dito kita inilibing sa simbahan mong itinuturing. Walang kadiliman na magtatagumpay sa panahong ito, Hugo. Ngunit may huling regalo ako para sa iyo, binata. Sinasalag ko ang bawat dilim na ibinubugan ni Hugo sa akin. Dumating sa punto na kailangan kong gamitin ang lumang rosaryo bilang panangga. Habang nagpapatuloy ang aming sagupaan, isang malakas na tunog ng tambuli ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Kasunod ang pagbagsak ng ilang dingding ng simbahan. Isa-isang dumating ang mga alagad ng santinakpan, kasama si Padre Pilo. Pero habang nakatingin ako sa kanila, isang bigla ang pagsugod mula kay Hugo ang hindi ko napaghandaan at naibaon niya ang kanyang mga kuko sa paa ko. Saud! Si Arvin! Tinamaan siya ng kuko ni Hugo! Buddy! Hindi ko maramdaman yung mga paa ko. Umanda ka, halimaw ka! Protektahan si Arvin. Huwag siya pabayaan. Hindi mo man ako mapapatay, binata. Pero itataga mo ito. Hindi ka na muli makatindig pa. Hindi ka na magbamarcha sa pangalan ng liwanag. Hindi! Hindi ka pababayaan ng liwanag, Arvin! Kung hindi ako maglalakad, gagapang ako. Basta matapos lang to. Bantayan si Hugo. Tapusin na natin to.
Hindi ako matatapos dito. Ako ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ako ang Diyos na bago yung panahon. Hugo! Hindi ka Diyos. Isa kang traitor. At ngayon, katapusan mo na. Narito na ang buong sandata ng Santinakpan! Mga taksil kayo sa tinakpan. Ako ang nagtatag sa inyo. At nilapastangan mo ang layunin nito. Ikaw ang tunay na salot at taksil, Hugo. Isang huling malakas na sigaw mula kay Hugo ang yumanig sa loob ng simbahan. Nagliyab ang kanyang katawan. Unti-unting natunaw habang sumisigaw siya. Nalalagas ang balat niya hanggang sa tuluyan na siyang maging abo. Tapos na. Kahit kailan, hindi na siya muling babalik pa. Tapos na! Natalo natin si Hugo! Siguraduhin niyong wala nang natitirang anino ni Hugo. Inay! Teresa, kapatid ko, ligtas ka na sa dilim na kinasasadlakan mo. Ilipat na natin sila. Ang iba'y naghihintay sa puso ng gubat kasama ng ilang pang sundalo. Ang araw ng paglaya ay dumating. Dalhin natin sila sa ligtas na lugar. Mabigat man ang loob ko na hindi na ako muling makakalakad. Masaya pa rin ako na makitang malaya na ang mga naging deboto. Si Malia hindi bumibitaw sa pagkakahawak sa kanyang ina. Ako naman, pasan-pasan ng 2 sundalo ng Santinakpan. Sandali na lang, kaunting lakad pa, buddy. Naghihintay na rin ang tatay mo. Hindi ko na maramdaman ang lupa sa ilalim ng aking paa. Pero alam ko ligtas na silang lahat. Ligtas sa kayo lahat. Pwede na kayo magsimula ng panibagong buhay sa tulong ng liwanag at hindi ng dilim. At anong gagawin niyo sa amin, ha? Wala kaming karapatang kitlin ang inyong buhay. Pero may karapatan kaming ipataw ang hustisyang naaayon sa inyong ginawa. Sa ngalan ng liwanag ng Santinakpan, kayo ay huubaran ng inyong pangalan, ng inyong alaala at ng pagkakakilanlan sa tulong ng albularyo ng Santinakpan. Hindi! Ayokong kalimutan kung sino ako! Patawarin niyo ako. Ako hindi lamang ng takot at kasakiman. Hindi kailangan mamatay ang masama. Pero dapat nilang danasin ang kanilang mga ginawa. Hating gabi na nang makapagpahinga na ang mga deboto at ilang tauhan ng Santinakpan. Habang ako'y nakahiga at lupaypay, hawak-hawak ang sugatan at walang malay kong mga paa. Ginagamot ako ni Padre Pilo at isang medik ng Santinakpan. Katabi ko si Malia at Saud, habang si tatay ay nakaupo sa isang sulok. Tahimik na nagmamasid sa akin. Arvin, makinig ka. Maaring hindi mo na muli pang mailakad ang mga paa mo. Kung ito po ang kapalit ng kaligtasan nila, ayos lang po, Padre Pilo. Pero ang tatay ko, Huwag kang mag-alala. Hinawad na ng albularyo ang pagbabalik ng alaala ng tatay mo habang nakipaglaban ka kay Hugo. Hintayin na lang natin ang resulta. Hindi ko inaasahang maririnig ko kay tatay ang salitang matagal ko nang hindi napapakinggan. Ang tawagin niya akong anak. Napahagulgol ako nang bigla niya akong yakapin. Nagbalik na ang alaala niya. Ikinwento niya kung paano siya napadpad sa kulto at naging deboto. Walang pagsidla ng saya ko. Kahit kapalit nito ay hindi na ako muling makakalakad. Tay! Matagal ko na po kayong hinahanap. At ngayon nandito ka na. Hindi na tayo makakahiwalay pa. Ang liwanag ay bumabalik sa mga pusong marunong magmahal at magpatawad. Ito ang patunay na walang imposible sa Diyos. kahit hindi ko na muli pang maramdaman ang lupa, basta maramdaman ko lang na may pamilya ako. Walang hanggang pasasalamat sa Panginoon. Isang gabi pa kaming nanatili sa pusod ng gubat bago dumating ang mga sasakyan. Ililipat na kasi sa kampo ng Santinakpan sina Mang Ibo at Kapitana Dolor. Nakaupo ako sa banig, nakamasid sa apoy na gumagalaw sa gitna ng mga kubo.
Nilalamig ka, Arvin. Hindi mo kasi inubos yung salabat na binigay ko kanina. Siguro gusto ko lang huminga. Matagal ko nang hindi nararamdaman to. Yung katahimikan pagkatapos ng kaguluhan. Ikaw ang dahilan ng katahimikang meron kami ngayon. Pero kapalit ang mga paa ko. Mas mahalaga ang buhay mo. Kung ako ang tatanungin, hindi mo kailangang tumayo para maging isang bayani. Dahil isa ka na. Marami na akong laban na naipanalo at mga taong iniligtas. Pero ikaw ang pinakapaborito ko sa lahat ng naipanalo ko. Arvin, salamat. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Ay teka, wait lang. Nagkakamabutihan na ata kayong dalawa. Baka may kissing scene pa ha, paawat kayo. Oo. Huwag niyo akong tinitignan ng ganyan ha. Hindi ko kasalanan kung parang teleserye na ang eksena niyo. Ikaw talaga, Saud. Hindi mo ba kaya maging seryoso kahit minsan? Seryoso ako. Seryoso akong tinutulak kayo sa tadhana. Tignan mo, si Malia may hawak na sa labat. Ikaw naman, may hawak sa damdamin niya. Saod naman eh. Aba, hindi ako titigil hanggat wala akong naririnig na magic word. Yung nagsisimula sa letter L at may 4 na letra. Ligo? Alam ko na, buddy, na hindi pa tayo naliligo at kailangan natin yan. Pero bilisan mo naman. Puro talaga kayo kalokohan? Hoy Arvin, hindi porket hindi ka na makakalakad hindi ka na makakatakbo. Kaya dapat kausapin mo na yung feelings mo. Kung hindi man ngayon ang panahon para sabihin ang lahat, gusto kong malaman mong nandito lang ako. At kahit hindi na ako makalakad, ako pa rin ang lalaban para sa'yo. Ay, ayoko na. Ang sesay ko pero naiiyak ako sa kilig. Pwede ba ako mag-flower girl sa kasal niyo? Ano ba, Saod? Kung flower girl ka, siguraduhin mong di ka mawawala sa aisle. Basta may buffet, hindi ako mawawala kahit saan. Walang humpay ang tawanan naming tatlo. Pangit man ang sinapit ko sa misyong to. Hindi ko may pagkakaila na panalong-panalo ako. Bukod sa magkasama na kami ni tatay, nagkaroon pa ako ng bagong pamilya sa katauhan ni Malia. Kinabukasan, maagang nagtipon ang mga deboto sa harap ng kubong tinutuluyan namin ni tatay. Halina kayo sa labas. Naganda ng kaunting salo-salo ang mga tao. Gising na ang aming bayani. Huwag po ninyo akong ituring na bayani. Kayo po ang nagligtas ng inyong mga sarili sa dilim. Nang piliin niyong tumiwalag sa kulto. Ngayon, sa harap ng lahat ng nailigtas mo at ng buong santinakpan, kayo ay kinikilala naming tagapangalaga ng liwanag dito sa Baryo Masigasi. Mga mandirigmang banal. Hindi kami ang mga bayani. Kami mga lingkod ng katotohanan at liwanag. Ang tunay na tagumpay ay nasa panalangin ng bawat isa, sa pananalig sa kabutihan at sa pag-ibig. Ngayon po ay tumatanggap na kami ng libreng tanghalian habang buhay. At gusto ko lang pong ipaalala na may isang poging kagaya ko na laging handang tumulong sa inyo. Napuno ng halakhakan at palakpakan ang gubat. Walang humpay ang pasasalamat mula sa mga tao. Agad na sinimula ng kasiyahan at kainan habang malakas ang tugtog mula sa radyo ni Padre Pilo. Mabuhay ang santinakpan! Sa ngalan ng bagong liwanag at pagbabago sa baryo, inagawad namin ang parangal na ito sa buong santinakpan. Lumipas ang ilang mga araw at linggo mula nang mailigtas namin ang mga deboto at ang tatay ko. May bagong training ground sa kampo ng Santinakpan. Nasa gilid ako ng burol. Nakaupo sa wheelchair ko. Pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw. Nasa tabi ko si Malia at pareho kaming nakatingin sa kawalan. Sa wakas, Arvin, may katahimikan na ang Baryo Masigasig. Oo, at kahit hindi ko na muling maramdaman ng lupa sa ilalim ng aking mga paa, sapat nang maramdaman ko ang init ng liwanag sa palad mo. Ano na naman to? Romantikong tagpo sa santinakpan? Dapat may curfew to ha.